Lan. Ronald Gustilo, ang national campaigner ng Digital Pinoy. Hi Ronald, good morning. Good morning. Good morning, Sir Alvin. Good morning, Ma'am Doris. At good morning po sa lahat ng ating taga-subaybay. Nagamit na pala yung soundbite mo kahapon dahil na-interview ka na rin. Pausari natin, dapat tayo, umusad yung istorya. So narinig mo na yung mga, some of the case studies, may na-interview kami kanina na nawalan nga ng amount ng kanilang pera sa GCash. At nagsalita na rin yung CICC, yung DICT, di ba? Oo. So ano pang dapat gawin? Responsive ba yung GCash sa mga concern o dead macology ang GCash? Well, doon po sa ilang mga nakausap natin at alam niyo meron kaming mga ilang friends na naapektuhan din talaga nung nangyaring insidente. Walang personal contact yung naginawa yung GCash doon sa mga nawalan ng pera. What they did was they issued an advisory. Meron ding ilan na nakatanggap ng mensahe, pero kagaya ng isang case study nyo kanina na meron ding hindi nakatanggap ng mensahe na ina-adjust na yung nawala sa kanila. Pero yung isang notable kasi talaga kahapon synchronized kasi talaga yung nangyari. Merong kagaya ng isang case study na nabiktima ng scammer nung share record share screen siya Meron ding nakatanggap sila ng spoofed message na syempre pumasok doon sa thread ng GCash pero hindi talaga galing sa GCash. Ang sinasabi, merong bagong policy yung GCash at kailangang i-update di umano yung account So nag-login sila doon at ayun na nga, nalimas yung laman ng GCash nila. Meron din talaga na yung totally walang ginawa tapos nawalan ng pera. So talagang hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung extent ng problema. So yung consumers, we have to be really extra careful. Pero syempre yung burden of dito, ensuring the safety ay syempre nagfo-fall yan doon sa GCash. Kasi lagi nating sinasabi, partner, na dapat maging vigilant tayo, dapat huwag tayong click ng click, open ng link o ganyan. Pero, ano naman ang ginagawa ng provider natin, di ba? Tama po kayo. Alam niyo, yung isa po sa mga reklamo talaga nila, hindi man lamang daw communicate ng maayos yung GCash, yun yung isa sa mga frustrating part ng problema kahapon kasi kagaya nga nung binabanggit nyo kanina dun sa kausap nyo na nawalan ng pera, yung anxiety kasi talaga na nawala bigla yung pera mo talagang napakahirap noon considering na it's a weekend, supposedly sana nagpapahinga yung mga tao, di kaya nagsasaya sana, nag-enjoy. Yan yung kumbaga I don't think na they get to spend their day peacefully. Talagang buong araw iniisip nila yung nawala nilang pera. Oo. Meron ba kayang ay, sorry. Go ahead, sorry. Yun lang naman. Go ahead na, Bigornia. Ikaw na. Oo. Meron bang legal recourse yung mga naapektuhan nitong glitch na ito? Hindi, binalik naman na. O kahit na binalik, meron ba silang legal recourse? Kasi sa mga korte, di ba, meron tayo yung mga sleepless nights, anxiety, basehan yun para ka magdemanda. Hindi po kami ganun kasigurado kung merong legal na basihan. Pero definitely, talagang nag-cause ito ng alarm doon sa mga nawalan ng pera. So hopefully yung ating pong mga legal experts ay makapag-weigh in din doon sa kung ano yung mga posibleng legal implications nito. Pero definitely, ang tingin namin dahil hindi ito yung unang insidente na nangyari itong ganito kalaking wave ng unauthorized transactions, dapat meron na pananagutan dito yung GCash. Okay. Sa anong panawagan ninyo, Ronald? Marami ba yan? Na-notice mo ba kasi sabi ng GCash, it is an isolated case. Sabing ganun. Pag sinabi mo bang isolated, ibig sabihin maliit na konti lang. So hindi majority. Tama po. Well, mahirap naman sabihin majority kasi ang claim ng GCash meron na siyang million na subscribers. Dahil mga hundreds sinaapektuhan, madali nilang sabihin isolated. Pero sa pagtingin namin,
Tuloy-tuloy naman kasi yung pagkakaroon ng unauthorized transactions mula kung maaalala nyo last year nagkaroon ng ganitong insidente na ulit ngayong taon, and in between that period meron ding pangilan-ngilan na nagkakaroon ng unauthorized transactions. So hindi ho ito isolated case, ito ho ay isang problema na recurring for GCash na dapat ho nilang resolbahin. At syempre sa part ho ng ating pamahalaan, ang panawagan ho natin, imbestigahan ho ito ng malaliman at ng walang kinikilingan at talaga hong patawan ho ng parusa. I think it's about time na meron hong managot sa ganitong klaseng mga kababayaan na nagdudulot po ng pagkabagabag sa ating mga kababayan. Thank you. Maraming salamat. Ronald Gustilo. Thank you, Maraming sir. salamat. Good luck. Thank Ng you. National Campaigner po ng Digital Pinoy.